5 taon na kaming kasal ng asawa ko at maaga akong nag-asawa. 22 lang ako noon, buntis sa unang anak namin. Hindi man plano ang lahat. Pinanghawakan ko yung pangako niya na bubuo kami ng pamilya at magsisikap kami para sa kinabukasan ng mga anak namin. Simula noon, buong akala ko, bawat overtime, bawat pagod at puyat niya ay para sa amin. Madalas niyang sabihin, balang araw bibigyan ko kayo ng sariling bahay. Kaya naman ako, tahimik lang akong nagtiwala. Hindi ako nagtrabaho dahil napagkasunduan namin na ako ang mag-aalaga sa mga bata. Siya ang lalabas at siya ang kikita. Hindi naging madali pero tiniis ko. Kasi iniisip ko, may pinupuntahan lahat ng sakripisyo. Hanggang sa isang araw may nabanggit sa akin yung kapitbahay namin. May kakilala raw silang ahente ng isang subdivision at nabanggit ang pangalan ng asawa ko. May hinuhulugan daw itong bahay at malapit na ang turnover. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil sa galit, kundi excited ako. Sabi ko sa sarili ko, siguro, eto na yung sinasabi niyang surprise. Baka gusto niya lang na biglain kami. Hindi ko siya tinanong agad at hinintay ko yung turnover date na sinabi sa akin. Ilang linggo rin akong may halong kaba at kilig. Iniisip ko pa nga kung may maliit na handaan ba o simpleng punta lang doon para makita namin ang mga bata. Kahit walang engrandeng selebrasyon, okay lang. Basta para sa amin. Dumating ang araw na yon at buong maghapon akong naghintay. Pag-uwi niya, normal ang kilos. Kumain, naligo at nanood ng TV. Wala man lang bakas ng kahit anong espesyal na nangyari. At doon nga ako kinabahan. Kinagabihan hindi ko na napigilan at tinanong ko siya. Una, parang wala siyang alam sa sinasabi ko. Or wala siyang alam sa sinasabi ko. Tinatanggi niya, pero alam kong may tinatago siya. Kita sa mukha niya yung pag-iwas at pagkalito, hanggang sa tuluyan ko siyang napilit na magsabi ng totoo. Hindi pala para sa amin ang bahay. May iba pala siya. At para sa kanila raw yun. Sila raw ang magkasamang nagpupulog. Hati sila monthly sa amortization. Pero mas malaki ang ambag niya dahil halos 80% siya ang nagbabayad. Ang mas masakit, sinabi pa niyang mahal niya yung babae kasi madiskarte at may trabaho. Samantalang ako raw ay nasa bahay lang. Parang may kung anong nabasag sa loob ko. Lahat ng taon na akala ko magkasama kaming nangangarap. Magkasama kaming nag-iipon para sa kinabukasan ng mga anak namin. Hindi pala totoo. Yung perang dapat para sa pamilya namin, napupunta pala sa ibang babae. Yung bahay na akala ko para sa mga anak ko, para pala sa kabit niya. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Yung panloloko o yung pangmamaliit niya sa pagiging full-time mom ko. Hindi ba trabaho ang mag-alaga ng anak? Hindi ba ambag ang magpatakbo ng bahay habang siya ang nasa labas? Kaya ngayon litong-lito po ako. Bilang legal na asawa, may karapatan ba ako sa bahay na hinihulugan niya kahit wala naman akong direktang ambag doon? Kahit na malinaw na hindi para sa amin yung binili. Kung pinaghirapan niya yon habang kasal kami, may parte ba ako roon? O wala, dahil pangalan niya at nung babae ang nakalagay. Obrigada.
Sincerely yours, Salvi. Okay. I recall when you said that you would never leave me. You told me more